Ayon sa kasulatan, tinig ng katotohanan, programang gabay tungo sa kaligtasan. Si Fernando Baisa Camacho Jr., matibay na saksi, katotohanan ng Diyos, laging pinanghahawakan lagi. Sa bawat aral na kanyang binibigkas, liwanag ng langit sa puso ay bukas. Maling aral ay tinutuwid niya, pag-ibig ng Diyos Sa atin ay pinapakita. Ayon sa kasulatan, tayo ay pinapatatag. Sa bawat pahayag, tayo ay itinataguyod. Pagtatanggol ng pananampalataya, di umaatras. Salita ng Diyos ang sandata, apoy na naglalagablab. Ayon sa kasulatan, yan ang ating sigaw. Tinig ng katotohanan, umaalingaw-ngaw. Ang Diyos ang katotohanan, ito ang aming panata. Ayon sa kasulatan, buhay namin ay sa Kanya. Sa hamon ng mundo, tayo ay naninindigan. Tapat na aral laging pinanghahawakan. Si Brother Fernando, tapat na bantayog, sa bawat salita, lakas ang naihahandog. Sa dilim man o bagyo, may liwanag na totoo. Bukas ang langit, handog na pag-asa. Sa salita niya, tagumpay ay laging kasama. Ayon sa kasulatan, Puso namin ay nag-aalala, tinig ng Diyos sa amin bumabalot at yumayakap. Ayon sa kasulatan, yan ang ating sigaw. Tinig ng katotohanan, umaalingaw-ngaw. Ang Diyos ang katotohanan, ito ang aming panata. Ayon sa kasulatan, buhay namin ay sa Kanya. Ayon sa kasulatan, laging magliliyab ang aming pananampalataya. Pansamantala, tayo po muna ay magdaos ng ating panalangin at tayo po ay pumalaot. Let us pray. Dakila po naming Ama, sa mga oras pong itong muli ng aming gagawing paghuntahan sa himpapawid, kayo po ang patuloy na malwalhati, makilala at maparangalan. Patnubayan niyo po at kalingain ang buong programang ito ng ayon sa kasulatan upang ang inyong tinig ay marinig sa buong sanlibutan. Binabalik namin sa inyo ang kapurihan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
Alright? So ngayon ay dako tayo doon sa ating pinakapaksa, yung pagbibigay ng reaksyon dito sa part 2 natin. Yung ano ang ibig sabihin ng salitang maiwala. Sa paksang, ang eternal life ay pwedeng maiwala ng tao. Yan po kasi yung naging topic namin o paksa nung mga nakaraang dialogues. Yan. Na itong dialogong ito, dapat ang kaharap ko dito si kapatid na Pastor Rean Puentes. Kaya lang, mas minabuti na nating harapin itong si kapatid na Engineer Erwin de la Cruz. Kasi si kapatid na Rean Puentes hindi naman yan mayabang na pastor sa akin para sa relasyon naming dalawa bilang magkatunggali lagi sa mga dialogo. Maraming beses na kami nagharap niyan pero kailanman hindi yan naging bastos sa akin. At ang aming puso hindi naghiwalay. Hindi kasi away ang aming punteriya kundi may palaganap yung kanya-kanyang liwanag na aming nakita. At ang nagpapasya kung sino ang nasa katwiran, yung audience. Yan. Hindi katulad ni kapatid na Erwin de la Cruz, kahit talo, siyang nagpapasya na siya ang panalo. Pero sinasabi naman ng ng audience, hindi ka panalo rito, talo ka lagi. Kaya lang medyo matigas ang ulo ni kapatid na Engineer Erwin de la Cruz ng Joy in Christ Church, na nasa umbrella ng Southern Baptist Convention o ng SBC. Wala tayong magagawa kundi harapin ang kaibigan nating ito sa isang makatwirang palitan ng mga aral na natutunan sa Biblia. Kaya salip na si Pastor Rean ang ating nakausap, sa kanya na napunterya ngayon. Ayun. At dito pinupuntusan ni kapatid na Erwin ng Engineer Erwin de la Cruz yung salitang maiwala. Yan. Kasi para sa kanya, kapag sinabing maiwala, balik natin sa pinaka-topic natin kapag sinabi kasing maiwala para kay Erwin de la Cruz, 10 ng kanyang mga kampon, kasama ng kanyang mga kaalyado, kasama ng mga pumapanig sa kanya, kapag sinabing maiwala para sa kanila, dapat nasa iyo na, hawak mo na. Kasi hindi mo anya maiwawala kung hindi mo hawak. Yan. Masasabi mo lang ika na ito'y maiwawala mo kung nasa iyo na. Ibig sabihin, kung tangan-tangan mo na, hawak-hawak mo na, nasa pangangalaga mo na, kumbaga, ibinigay na sa iyo. Yan. Pero kung ito'y hindi mo pa hawak, hindi pa sa'yo na ibibigay, lumalabas hindi pwedeng gamitin yung terminong maiwala. Yan. Dito sa paksang ito, ang eternal life ay pwedeng maiwala ng tao. Yan ang paksa, ako affirmative. At dito, itong posisyong ito, ay angkop na angkop sa doktrinang dala-dala ng Seventh-day Adventist. Kasi itong eternal life na aking binabanggit dito, base ito sa promise ng ating Panginoon na makakamit ng tao kapag dumating na ang pinakalunduan ng pagdating ng ating Panginoon, ang second coming. Sa ngayon,
Kapag sumampalataya ka sa ating Panginoon, ang makakamit lamang natin yung kanyang pangako na eternal life. Yung promise na tayo ay bibigyan ng eternal life. Ha? Yung promise ng eternal life ay hindi mawawala sa atin kung sakaling tayo mananatili kay Kristo. At pwede rin itong maiwala kung aayawan mo yung iniaalok na eternal life. Yan ang posisyon ng Adventist. Kasi mayroong free will may free will. Kaya nga natutuwa ako dito kay kapatid na Erwin de la Cruz Kasi si predestined believer ito ng predestined ng ng Calvinist. Dati hindi ito naniniwala sa free will Pero ngayon naniniwala may free will na rin siya. nakita niyo, natuto na, kumbaga natuto sa atin ngayon punta tayo sa paksa. Totoo ba yung sinasabi ni Erwin de la Cruz na kapag sinabing maiwala, dapat nasa iyo na, hawak-hawak mo na, naibigay na sa iyo? Totoo ba na hindi mo pwedeng maiwala yung wala pa sa iyo, yung hindi pa ibinibigay, hindi mo pa hawak? Yan. Tandaan natin mga kapatid, may mga pagkakataon kapag hindi mo palubos na nauunawaan ang isang salita, huwag ka munang mag-conclusion. Muna, pag-aralan mo muna. Alamin muna bakit yan ang napili kong salita. Sa palagay mo ba, Ka Erwin, ginamit ko yung terminong maiwala nang hindi ko muna pinag-aralan ang ibig sabihin ng salitang Tagalog na ito na maiwala? Yan ang kaibahan natin. Kasi ako pag gumawa ko ng topic, aral po yan. Aral po yan. Ngayon, ang ginawa nito ng kapatid Erwin de la Cruz, hindi pa niya alam ang kabuang kahulugan ng salitang maiwala sa wikang Tagalog. Puro na siya panunuligsa. Puro na siya pag-atake. At nagmamarunong. Nagmamarunong sa kahulugan ng maiwala. Isalat pa siya sa pag-aaral ng kahulugang ito. Lagi ko sinasabi, kapag hindi mo pa alam ang isang salita o ang isang bagay, huwag ka munang manghusga, huwag ka munang mangutya, huwag mo munang atakihin. Pag-aralan mo munang maigi. Kasi hindi ako gumagawa ng mga termino sa paksa na hindi ko muna inaral ang tamang kahulugan nito. Huwag muna kayong magmamarunong. Kasi kapag kayo magmamarunong at lumisya ang inyong panunuligsa, mali ang inyong pag-atake. Isa lang ibig sabihin po niyan, nakahilig kayo sa kasamaan. Nahihirati kayo sa masasamang pita ng inyong lamang pag-iisip. Kaya, sa halip na umatake sana si kapatid na Erwin, sa halip na tulig sa inyo yung terminong ginamit kong maiwala, inaral muna sana na tulad ng pag-aaral na ginawa ko rito bago ko gawing paksa. Yan. Sabi ng Biblia doon sa mga nagmamarunong na hindi naman inaaral ang katotohanan, Kawikaan 3:7, ano sabi? Huwag kang magpakapantas sa iyong sariling mga mata. Matakot ka sa Panginoon at humiwalay ka sa kasamaan. Ang problema dito, si kapatid na Erwin de la Cruz hindi humihiwalay sa kasamaan
kundi ginagamit niya, patuloy siyang dumidikit sa kasamaan. Hindi pa niya napapag-aralang lubos yung terminong maiwala. Panay na ang banat niya, panay na pangungutya, panay ang pag-atake, panay ang panunukso, panay ang pag-aglahi. Ikinakabit niya sa kanyang puso yung kasamaan. Ang tingin niya kasi sa sarili niya, pantasya, palibasa, engineer. Samantala, yung kausap niya isang maliit na lingkod lang ni Kristo. Si Master Guide Fernando Camacho Jr. Hirap nga sa English Di ba? Kaya nagpapakapantas sa kanyang sariling mga mata ito si Erwin de la Cruz na hindi niya naintindihan kahit na ako mahina sa English, maliit lamang na membro ng Seventh-day Adventist Church, inaaral ko muna bago maging topic. Ngayon, tuturuan ngayon natin si kapatid na Erwin de la Cruz kasama ng kanyang kampon, kasama ng mga naniniwala sa kanya, kasama ng mga umiidolo sa kanya, at kasama ng mga iniidolo rin niya. Tuturuan natin sila. Sila na hindi muna pinag-aralan ang salitang maiwala. Na ang layunin natin upang sila ay maihilig natin sa katwiran ng Diyos. Maitama natin yung kanilang maling paniniwala tungkol sa terminong maiwala. Simpleng salita. Sa simpleng salitang ito, ang isang engineer, Erwin de la Cruz, ay tuturuan pansamantala ng inyong maliit na lingkod kay Kristo. Nahirap sa English. Yan Okay. Ngayon, isa-isahin natin pero tandaan nyo mga kapatid, sa isang banda, hindi ako tumututol doon na yung salitang maiwala ay pwedeng mangyari sa isang pag-aari na nasa iyo na, o di kaya hindi mo pag-aari na naibigay na sa iyo, nasa kapangyarihan mo na. Nakapag nasa kapangyarihan mo na, pwede itong maiwala. Hindi rin naman ako tutol doon. Ang tutol lang ako doon sa kanyang ikinakabit na karugtong na yung salitang maiwala ay hindi pwede mangyari kapag hindi pa ito naibigay sa iyo, kapag ito'y wala pa sa kustodiya mo, kumbaga, kapag ito'y wala pa sa iyong pag-aari, something like that. Yan ang ating itutuwid. Okay? Pero gusto ko munang ipaunawa sa inyo, ito pong salitang maiwala sa panitikang Filipino, ang salitang maiwala ay hindi po karaniwang ginagamit natin sa Tagalog. Sapagkat ito kasi ay galing sa isang anyong may panlapi. Mai plus wala. Anyong may panlapi. Ang salitang ugat po nito o yung pangunahing anyo ng pandiwa nito ay mula sa salitang wala o di kaya'y mawala. Yan. Kaya po yung terminong maiwala, hindi po yan maling baybay ng Tagalog. Tama po yan. Tawag dyan anyong may panlapi. Ngayon, aralin natin. Ito pong salitang termino, o salitang Tagalog na maiwala, pareho po itong ginagamit sa una, kapag ang isang bagay ay nasa inyong pag-iingat na. Kapag ang isang bagay ay nasa inyong pananagutan na. Kapag ang isang bagay ay nasa inyo ng pag-aari o kontrol na ito ng isang tao.
Yan. Ginagamit din po yung salitang maiwala dito. Pangatlo, ginagamit din itong salitang maiwala kapag ka ang isang bagay ay mapunta sa iyo. Kahit hindi pa ito pisikal na hawak dahil sa pananagutan o pag-iingat ng iba. Yan, ginagamit din po yan. Okay? Pangatlo, ginagamit din po yung salitang maiwala. Ginagamit to bilang isang idiomatic expressions. Patulang pahayag o mismong mapanulaan. Kapag ang isang bagay ay ibinigay sa iyo, ngunit hindi ito tinanggap, ginagamit din ang salitang maiwala. At itong ikatlong bagay na ito po ang ginamit kong kahulugan tungkol doon. Tungkol doon sa salitang maiwala nang sinabi kong kahit iniaalok pa lang sa'yo, ay pwede mo itong maiwala kung iyong tatanggihan. Idiomatic expression ang ginamit natin doon. Pero itong una, pangalawa, hindi ko tinututulan yan. Kasi pareho yung pinagagamitan ng salitang maiwala. Ngayon, baybayin natin. Halimbawa ng maiwala. Okay, kunin natin itong kapag ang isang bagay ay nasa iyong pag-iingat. Okay? Kasi, eto muna tayo dito muna tayo sa una. Lagyan natin ng highlights muna yan. Diyan muna tayo sa una kapag isang bagay ay nasa iyong pag-iingat o pananagutan, bigyan natin ng mga halimbawa. Kapag ang isang bagay ay nasa iyong pag-iingat o pananagutan o nasa iyong kontrol na. Halimbawa, ito. Baka maiwala mo ang susi ng kotse mo. Ibig sabihin, ang susi ng kotse ay nasa kanya mismong pag-iingat. Pwedeng gamitin yung salitang maiwala. Baka maiwala mo ang susi ng kotse mo. Nasa sarili niyang pag-iingat ngayon. Kasi yung susi, nasa kanya mismo. Okay, maliwanag po Pangalawang example. Baka, ito. Baka maiwala mo ang susi ng kotse ko. Ibig sabihin, yung susi ng sasakyan o yung susi ng kotse na hindi mo pag-aari, ipinagkatiwala sa'yo. Nasa pananagutan mo, nasa kontrol mo. Pwedeng gamitin ang salitang Tagalog na maiwala. Pwedeng gamitin itong anyong may panlapi kapag ang isang bagay ay nasa iyong pag-iingat, pananagutan o kontrol mo. Okay? Ayan. Kaya, isa pang halimbawa dito bilang pang-neutralize, naiwala mo ang susi mo o kaya naiwala mo ang susi ko. Yan. Ibig sabihin, ang susi ay hawak niya noon, ngunit hindi na niya matagpuan ngayon kasi naiwala na niya. Ayan. Ganun po yan. Pang-neutralize lang po yan. Naiwala doon sa maiwala. Yan. Ganyan po natin uunawain dapat yung salitang maiwala. Kapag kang isang bagay ay nasa iyong pag-iingat, nasa iyong pananagutan o nasa iyong kontrol o nasa kontrol ng isang tao. Ibig sabihin, kapag nasa iyo, nasa iyong pag-iingat, nasa iyong kontrol, ay may posibilidad na ito ay maiwala ng isang tao. Hindi ko sinasabing laging maiwawala. May posibilidad na maiwala ito ng isang tao. Katulad ng pinag-uusapan nating eternal life. Okay po? Ayan. Kaya yung pinag-aralan natin,
hindi tayo tumututol na pwedeng magamit yung maiwalang termino kapag ito'y nasa iyong control o nasa iyong pag-iingat o hawak mo na o di kayo ipinagkatiwala sa iyo na hawak-hawak mo na. Ayan. Di naman tayo tutol sa ganoong punto. Yan. Ito, i-post ulit natin, ano? Ito pa yung isa sa mga halimbawa na kapag ang isang bagay ay mapupunta sa iyo. Ibig sabihin, wala pa, no? Mapupunta sa iyo. At kahit hindi mo pa ito pisikal na hawak, pero dahil nasa pananagutan mo na o nasa pag-iingat ng iba, ay pwede pong magamit ang salitang maiwala. Ayan. Etong aking sinasite po ngayon ay nandito na tayo sa ikalawang bahagi. Kasi ito yung una, no? Yan yung una. Ngayon, ilipat natin ito dito sa pangalawang bahagi. Yan. So, tapos na natin yung isa, no? Yung kapag ang isang bagay ay nasa yung pag-iingat, pananagutan o kontrol ng isang tao. Tapos na tayo riyan. Dito naman tayo sa pangalawa. Kapag ang isang bagay ay mapupunta sa iyo, kahit hindi pa ito pisikal na hawak dahil sa pananagutan o pag-iingat pa ng iba. Ayan, bigyan natin ng halimbawa. Ito yung unang halimbawa. Huwag ninyong maiwala ang titulo ng bahay na ipapadala ko sa kaibigan ko. Kasi nasa pag-iingat o pananagutan ng iba eh. Pwedeng gamitin din yung maiwala. Ayan. Huwag mong maiwala ang titulo ng bahay na ipapadala ko sa kaibigan ko. Ayan. Hindi pa natatanggap yung dokumento, ngunit nasa pag-iingat ng iba. Ayan. Okay? Sino yung iba? O di yung kaibigan na pinapagdalhan niya. Yan. Ngayon, eto pa. Baka maiwala ng courier ang parcel ko bago makarating sa akin. Bakit ginagamit yung maiwala? Kahit wala pa niyang hawak kasi nasa pag-iingat ng iba. Ibig sabihin, hindi pa hawak nang tumatanggap yung parcel. Ngunit ito ay nasa pag-iingat o pananagutan ng courier. Kaya, baka maiwala ng courier yung parcel ko bago makarating sa akin. Ayan, So, ginagamit din siya dyan, kahit na hindi pa napupunta sa kanya. Kahit na hindi pa niya hawak, pwede itong maiwala. Okay? Diyan din po ginagamit. Huwag ninyong maiwala ang mga dokumentong ipapadala sa akin. Ibig sabihin, nasa pananagutan ng iba yung dokumento, nasa pag-iingat ng iba. Yan. Hindi pa natatanggap yung dokumento kasi nasa pag-iingat ng iba. Kaya pwedeng gamitin yung salitang maiwala. Huwag ninyong maiwala ang mga dokumentong ipapadala sa akin. Ayan, po? So, sana po nagigets po ninyo, Binibigyan ko lamang ng highlights, mga kapatid, yung salitang maiwala sa iba't iba nitong forma. Para hindi puro panunulugsa, hindi puro pagbatikos, paninira ang inyong gagawin sa bayan ng Diyos. Matuto kayo ng katwirang daladala nila. Now, next. Tapos na tayo dito sa pangalawa, Punta naman tayo sa pangatlo. Sa pangatlo naman tayo. Teka lang iayos natin. Para makita po niyo yan. Dito naman tayo sa pangatlo. Ginagamit ito bilang idiomatic expression. Patulang pahayag
o di kaya'y mismong mapanulaan. Kapag ang isang bagay ay ibinigay sa iyo ngunit hindi ito tinanggap. Ito, iba naman to ha. Iniaalok, ibinibigay sa iyo, pero hindi mo ito tinanggap. Pwede rin palang gamitin yung salitang maiwala. Katulad ng eternal life. Ibinibigay sa iyo, iniaabot sa iyo, pero by idiomatic expression o patulang pahayag o mismong mapanulaan ay pwede pala itong gamitin. Ibinibigay pero tinanggihan mo. Hindi mo tinanggap. Halimbawa, bigay tayo ng halimbawa. Dito muna tayo sa idiomatic expression. Kasi ilan yan? Idiomatic expression. Gawin natin mga green. Para lang maintindihan lang. Lagyan natin ng 1, 2, yan 3, yan, lagyan natin ng ganyan para lang maintindihan. Okay, ginagamit bilang idiomatic expression. Pangalawa, patulang pahayag. Pangatlo, mismong mapanulaan. Unahin natin yung idiomatic expression. Bigyan natin ng din ito. Ito ay ginagamit kapag ang isang bagay ay ibinigay, ngunit hindi tinanggap. Halimbawa, baka maiwalaan niya ang regalong ipapadala. O di kaya, baka maiwalaan niya ang regalong ipinadala ko. Ayan, pwedeng ipapadala pa lang or ibinigay na, ipinadala na. Ay baka maiwala niya ang regalong ipinadala ko. Hindi ito sa dahilan ng kapabayaan, kundi dahil wala siyang balak itong tanggapin. Yan ang ibig sabihin ng nagsasalita doon sa kanyang padadalahan o pinagpadalahan. Ginagamit niya yung term na baka maiwala niya ang regalong ipapadala or ipinadala niya. Sa dahilan, hindi dahil sa maiwala ito o naiwala ito ng magdadala, kundi iniisip ng nagsalita sa paraang baka wala siyang balak itong tanggapin. Hindi pa niya hawak, hindi pa hawak ng taong binibigyan ang regalo sapagkat hawak pa ito ng magbibigay. Pero nangangamba ang nagsasalita na baka hindi niya ito tanggapin. At ang ginagamit dito para sa idiomatic expression, salitang maiwala. Okay? Ano pa? Baka maiwala niya ang sobrang ito. Ano ibig sabihin nung nagsasalita? Hindi dahil hindi niya ito nakita, kundi dahil pinili niyang huwag itong angkinin. Iniisip nang nagsasalita dito, nang sabi niya baka maiwala niya ang sobrang ito, iniisip niya na kapag ito'y dumating doon sa kanyang pinagbigyan o doon sa kanyang pinadalhan, baka hindi niya ito kunin, baka hindi niya ito angkinin, baka mas piliin itong wag na lang itong angkinin. Yan. Diyan din po ginagamit yung salitang maiwala sa proseso ng idiomatic expressions. Okay? So yan po yan. Ito pa. Baka maiwala niya ang handog ko. Ang ibig sabihin ng tagapagpadala,
Hindi sa paraang baka magkaroon ng aksidente at hindi makarating yung kanyang handog, kundi dahil ito yung pinakatahimik na diskarte ng pagtanggi o pinakatahimik na pamamaraan ng pagtanggi ng isang taong binigyan ng handog. Yan. Kaya sabi nung nagpadala ng handog, baka maiwala niya ang handog ko. Pero ang ibig niya sabihin dito, baka hindi niya tanggapin ang handog ko. Yan. Idiomatic expression po yan. Yung mga Pilipino major dyan, yung mga LPT, alam na alam itong sinasabi kong ito. Basic na lang ito sa kanila. Di ko lang alam para sa isang engineer na katulad ni Erwin de la Cruz. Kasi tingin ko hindi niya alam ito kasi pinanunulog sa kanya Ito pa, isang halimbawa. Baka maiwala niya ang regalong ipapadala ko. Yan. Pwede rin niyang ipinadala. Kasi dito sa unang bahagi, ano na po yan, ibinigay. Dito ay ipapadala, ibibigay pa lang. Pero pwede rin niya sa salitang ipinadala. Baka maiwala niya ang regalong ipapadala or ipinadala ko. Sa isang isipang, hindi ito sa daan maiwawala, kundi sa pamamaraan ng isang pagtanggi. Yan. Doon sa regalong ipinadala sa kanya o ipapadala sa kanya. Ginagamit po sa idiomatic expression ng salitang maiwala. Ano pa? Ito pa, isang halimbawa. Baka maiwala niya ang munting handog ko. Yan. Idiomatic expression, hindi dahil sa nalimutan niya, kundi dahil ayaw niyang maging bahagi ito ng kanyang buhay. Talagang tinanggihan niya yung munting handog na ibinigay noong naghandog. Kaya sabi nung naghandog, baka maiwala niya ang munting handog ko. Yan. Idiomatic expressions. Dagdagan natin. Baka maiwala niya ang regalong ito. Idiomatic expression pa pinag-usapan natin hindi dahil hindi ito tumutukoy sa kawalan ng pag-iingat, kundi sa dahilang walang puwang yung kanyang regalo sa damdamin ng kanyang binigyan. Yan. Ginagamit din po yung salitang maiwala. Isa pa, baka maiwala niya ang ipapadala kong alaala. Kahit ano bang something yan, gift or what, baka maiwala niya yung maiwala niyang ipapadala kong alaala. Sa idiomatic expression, may mga bagay kasi na hindi nawawala ng kusa, kundi isinasantabi ng kusa dahil ayaw niyang tanggapin. Sinasadya niyang ayaw tanggapin. Magkaiba yung nawawala ng kusa kesa doon sa kinukusa mong mawala. Baka maiwala niya ang ipapadala kong alaala. Sa idiomatic expression, may mga bagay kasi na talaga namang sa katotohanan ay hindi nawawala ng kusa sa alaala. Pero pwede itong ilagay o isang tabi dahil ayaw niya na itong kunin, ayaw na niyang tanggapin ang ipapadala mong alaala,
anumang gift yan. O letter man yan. Ibig sabihin, hindi pa niya hawak, sa idiomatic expression, pwedeng gamitin ang setang maiwala. O ngayon, punta naman tayo dito sa pangalawa, yung patulang pahayag. Ginagamit din ito sa patulang pahayag, yung setang maiwala. Bigay tayo ng halimbawa ng patulang pahayag. Sa patulang pahayag, kapag ang isang bagay ay ibinigay, pero hindi tinanggap. Ito halimbawa, kung maiwala man niya ang handog ko, marahil iyon na rin ang kanyang pinakamaamong paraan ng pagtanggi. Ayun, patulang pahayag po yan. Kung maiwala man niya ang handog ko, marahil iyon na rin ang kanyang pinakamaamong paraan ng pagtanggi. Isa pang halimbawa, may mga regalong hindi pinansin, pinipili na lamang na maiwala. Ayan, ano pa? May mga regalong hindi ipinagdadamot, hindi lamang binibigyan ng lugar hanggang sa maiwala. Nakita nyo na, patulang pahayag, ginagamit din po yan. Ano pa? Ang pinakamabigat na pagkawala ay yaong sadyang piniling maiwala. Di ba? Kaya kapag aaralin mo lang itong ginamit, kaya nga ginawa ko sa titulo yan ng title ng paksa, kasi inaral ko ito at pwede itong gamitin talaga, na kahit hindi mo pa hawak, pwede mo gamitin ang maiwala. Bigay pa tayo ng halimbawa sa patulang pahayag. Hindi lahat ng maiwala ay bunga ng kapabayaan. Ang iba'y bunga ng pusong tumanggi. Mga patulang pahayag po yan. Ano pa? Ang paglimot ay may ingay, ngunit ang pagpiling maiwala ay may katahimikan. Ito pa isa. Kung ayaw mo akong tanggapin, tanggihan mo na lamang ang aking handog. Hayaan mo na lamang itong maiwala. Hindi niya kinuha yung handog. Hindi niya tinanggap. Di ba? Ano pa? Yung pangatlo, mapanulaan. Mapanulaan. Magbigay tayo ng halimbawa ng mapanulaan na ginagamit ang setang maiwala. Sa mapanulaan, ginagamit ito kapag ang isang bagay di umano ay ibinigay, ngunit hindi tinanggap. Mapanulaan po ito kapag ang isang bagay ay ibinigay, ngunit hindi tinanggap. Ito po isang panulaan. Baka maiwala mo ang regalong ipinadala ko, hindi sa daan, kundi sa pagitan ng ating katahimikan, sapagkat may mga handog na hindi kailanman nahuhulog, kundi kusang tinatanggihan ng pusong ayaw ng lumingon. Hindi ba sa panulaan, ginagamit din yung salitang maiwala sa pamamagitan ng pagtanggi o hindi pagtanggap. Di ba? Kaya nang sabihin dito, baka maiwala mo ang regalong ipinadala ko, hindi sa daan, kundi sa pagitan ng ating katahimikan, sapagkat may mga handog na hindi kailanman nahuhulog, kundi kusang tinatanggihan ng pusong ayaw ng lumingon. Maliwanag, ginagamit ang salitang maiwala sa mas malalim na kahulugan at konteksto. Na nangangailangan ng paliwanag kung ano ang intensyon upang maunawaan ito ng mga sumasalo ng mensahe. Ganyan po yan. Ito pa, isa pang halimbawa ng mapanulaan na ginagamit kapag ang isang bagay ay ibinigay,
ngunit hindi tinanggap. Eto sabi, ngunit kung nais mo akong tanggapin, hindi mo na kailangang magsalita. Maiwala mo lamang ang regalong iniaabot ko at malamang kung hindi mo ito tinanggap. May mga salitang hindi na kailangang bigkasin. Ginagamit ang salitang maiwala sa mas malalim na kahulugan ng panulaan. Na naiintindihan mo na ang ibig sabihin. Na ito palang maiwala ay pwede itong gamitin kahit na hindi mo pa tinatanggap. Sapat na para sa tagapagsalita na hindi tanggapin ang kanyang regalo sapagkat may mga salitang hindi na kinakailangan pang bigkasin. Yan. Yan ang ibig pong sabihin yan. Kaya kung ang gagawin ng isang sumisilip doon sa paksa na hindi naman niya lubos na naunawaan yung mga katagang nababanggit at puro panunulig sa ang kanyang gagawin, mahirap po yun. Lalabas na nagmamarunong po kayo na ang gusto nyo lang makapamuntos, hindi ang matuto ng katotohanan ng Diyos. Kaya hindi pong mali na gamitin, hindi pong mali na gamitin yung salitang maiwala. Hindi ho masamang gamitin yung salitang maiwala. Kaya doon sa tanong na anong ibig sabihin ng salitang maiwala, ginagamit ito sa tatlong magkakaibang bagay. Ano po? Yan. Na pwede itong gamitin kapag ang isang bagay ay nasa iyo na pag-ingat, nasa iyo ng pananagutan, nasa kontrol mo na. Pwede rin niyang gamitin sa isang bagay na mapupunta pa lang sa iyo pero nasa pag-iingat ng iba. Pwede rin itong gamitin sa pamamaraan ng tatlong bagay: idiomatic expressions, patulang pahayag, o mismong panulaan. Diyan po ginagamit ang salitang maiwala at yan ang mga ibig sabihin po niyan. Kaya wag puro pagbatikos, wag puro pag-atake, pag-aglahi, lalait, wag. Wag, na kahit na kayo nakatapos na ng engineer, kahit na kayo mga engineer na, kahit na kayo mga architect na, kahit na ang nagtuturo, nagsasalita sa inyo, hirap sa English, mababaw, ang pinag-aralan, hindi katulad ng inyo, aralin pa rin ninyo. Baka mamaya, ako na malit na membro ng Seventh-day Adventist, ang siya palang nagsasabi ng totoo, at hindi pala ang isang architect na katulad ng isang engineer na katulad ni Engineer Erwin de la Cruz. Kita nyo ngayon, sa pag-aakala niya na tama siya dahil sa kanyang pagmamarunong, hindi niya talaga inaral ang magandang kahulugan ng maiwala, o di nabulid siya sa kahiyan ngayon. Kaya sabi ko sa inyo, hindi ko gagamitin yung term na yan, hindi ko yan aral. Kaya sabi ng Biblia, 26:12 ng Kawikaan, sa nag-aakalang siya ang pinakamatalino, ay mabuti pa ang mangmang may pag-asang magbago. Mabuti pa yung turuan mo yung walang alam kasi tumatanggap pa ng kaalaman kaysa doon sa nagmamagaling sa kanyang sarili, kaysa doon sa ang tingin niya maalam siya, ang tingin niya matalino siya kasi engineer di ba? Tapos ang nagsasalita hirap sa English. Isa lang simpleng kaanib ng Seventh-day Adventist, isang maliit lang na lingkod ni Kristo,
Oh. Tapos ang makakausap isang engineer, Erwin de la Cruz. Oh. Talagang feeling matalino Mababa ang tingin sa atin. Pero sabi ng Biblia, mabuti pa yung mga mangmang may pag-asang magbago Pero yung mga nag-aakalang sila matalino, nag-iisip na mas magagaling sila, mahirap mo yung mapagbago. Biblical yan 26:12 ng Kawikaan. Sa nag-aakalang siya ang pinakamatalino, ay mabuti pa ang mangmang. Bakit? May pag-asang magbago. Ngayon, pag pinairal ni Engineer Erwin de la Cruz yung kanyang pride at mananatiling tuligsain tayo, lalo lang niya may papaya ang kanyang sarili. Yan po ang lalabas na. Ano pa sabi ng Kawikaan? Dito naman sa 12:15 ng Kawikaan, ang lakad ng mangmang ay matuwid sa kanyang sariling mga mata, ngunit siya'y pantas, ay nakikinig sa payo. Tingnan nyo dito naman. Yung mga nagmamagaling sa sarili, yung mga nag-aakalang matatalino, ang tingin ng Biblia dyan mangmang sa katwiran po yan Mangmang yan sa katwiran ng Diyos. Kaya yung lakad ng mangmang, sa tingin ng mga taong nagmamagaling, sa tingin ng mga taong sila ang matalino, hindi makikinig yan. Pero yung may matalino, yung may tunay na katalinuhan, may tunay na kapantasan, nakikinig po yan sa payo. Kaya sabi ng Kawikaan, ang lakad ng mangmang ay matwid sa kanyang sariling mga mata. Kanino matwid yung kanyang lakad? Sa sarili lang niyang mga mata. Kasi nga, akala niya matalino siya. Yung nagmamagaling, yung nagtatalitalinuhan, hindi muna inaaral bago manuligsa. Tingin nila tama sila Ang tingin nila, yung kanilang lakad, matwid sa kanilang sariling mata. Pero sa harap ng Diyos, sila ay mangmang. Sila ang tunay na mangmang. Ano kung mayroong mga titulo? Kung yung titulo naman hindi ginagamit sa kabanalan, kamangmangan po sa Diyos yan. Akala mo lang matalino ka. Kaya sabi, sa nag-aakalang siya ang pinakamatalino, mabuti pa yung mangmang kasi magbabago pa ito May pag-asa pa silang magbago. Pero itong mga matatalino na sa kanilang sariling mga mata, yung mga matutuwid na sa kanilang sariling mata, mahirap mo ito mapagbago. Malibang isuko nilang kalang buhay sa Diyos. Kapatid na Erwin, manumbali ka sa Panginoong Diyos. Isuko mo ng lubos ang iyong buhay. Huwag ka manangan sa puro panlalait sa kapwa, pagsasalita ng hindi maganda. Huwag ka manangan dyan. Hindi yung karakter ng tunay na sa Diyos. Ngayon, kung iniisip mong hindi ka mangmang, kung iniisip mo ikaw ay pantas sa harap ng Panginoong Diyos, makinig ka sa payo ko. Makinig ka sa payo namin. Makinig ka sa payo ng bayan ng Diyos. Kasi yun ang sabi ng 12:15, ngunit siyang pantas nakikinig sa payo. Kung kiniklim mo na ikaw ay pantas sa harap ng Panginoong Diyos, makinig ka sa aming payo. Huwag kang manangan sa iyong sariling mga mata. Hindi ka kalulugdan ng Panginoon. Kaya tignan mo paanyaya sa iyo ng ating Panginoon 23:26 ng Kawikaan. Anak ko, sabi ng Panginoong Diyos, ibigay mo sa akin ang iyong puso at malugod ang iyong mga mata sa aking mga daan.
sabi ng Panginoon. Manumbalik ka, kapatid na Erwin de la Cruz. Makinig ka sa payo namin. Huwag ka manangan dyan sa mali mong pananampalataya. Huwag mo nang ipaglaban yung mali mong doktrina. Dahil kahit kailan, hindi ka magwawagi sa katwiran ng Diyos. At kahit kailan, anuman ang iyong maging pagsisikap, hindi mo kayang talunin ang katwiran ng Diyos. Magmimistula ka lang kontrabida sa harapan ng ating Panginoon. Huwag mong piliin ang daang hindi sa Diyos. Magpasaway ka sa ating Panginoon. Magpasakop ka ng lubos sa Kanya. Manumbalik ka, kapatid. Ngayon, sa pamamagitan ko, tinatawagan ka ng ating Panginoong Diyos. Manumbalik ka. Kung papaano sinasabi ng Panginoon sa mga Israelita nung araw, na ibigay nila ang kanilang puso sa Diyos upang malugod ang kanilang mga mata sa daan ng Panginoon. Ganon din ang mensahe ng Diyos na gusto niyang mangyari sa iyong buhay at sa iyong mga kasama. Pero kung hanggang ngayon, ibabaliwalain mo itong ipinapayo ko, babaliwalain mo itong mensaheng ito na gusto ko maiparating sa iyo upang ikay magbago ng buhay, at ang buhay na ikabubuhay mo ngayon, gamitin mo sa ating Panginoon Diyos, sa tunay na pananampalataya, ay tatanggi ka, wala rin akong magagawa. Kasi mayroon kang free will. Sabi ng Kawikaan sa Kapitulo 1, talatang 22 natin umpisa, nang sabi rito, hanggang kailan kayong mga musmos magsisiibig sa inyong kamusmusan? Di mo ba napapansin, pag nagpo-post ka sa social media, para kang bata na nagpo-post? Di ba? Hindi mature yung laman ng iyong message. Gawain po yan ng mga uneducated person. Gawain po yan ng hindi nag-iisip ng tama. Puro panunuligsa, puro pag-yurak sa kapwa, at kung ano-ano pang masasamang bagay na kumisan, minumura mo pa. Tapusin mo na sa iyong buhay yan, talikuran mo na yan, ibaon mo na yan, ibaon mo na yan sa dugo ni Kristo, ihingi mo na ng tawad yan. Kaya sabi ng Biblia, hanggang kailan kayong mga musmus magsisiibig sa inyong kamusmusan? Dapat kasi tayo nagmamature sa pananampalataya, kapatid na Erwin de la Cruz. Wag ka nang parang bata sa social media. Magpakamature ka sa pananampalataya. Sabi dito, hanggang kailan kayong mga musmus magsisibig sa inyong kamusmusan? At ang mga nanunuya ay maliligaya sa panunuya. Di ba, kapatid na Erwin, masaya ka kapag nakakapanuya ka? Ayaw ng Diyos yan eh. Katulad ngayon, sa pag-aaral natin ngayon, yung simpleng salita ng maiwala ay pinupuntusan mo, ikaw pala nagmumukhang walang alam doon. Kaya sabi, ang mga nanunuya ay maliligaya sa panunuya, at ang mga mangmang ay magtatanim sa kaalaman. Magbalik kayo sa aking saway, sabi ng Panginoon Diyos. Narito, aking ibubuhos ang aking espiritu sa inyo, sapagkat ako'y tumawag at kayo'y tumanggi, aking iniunat ang aking kamay at walang makinig, kundi inyong iniuwi sa wala ang buo kong payo, at hindi ninyo inibig ang aking saway. 26. Ako naman ay tatawa sa kaarawan ng inyong kasakunaan. Ako'y manunuya pagka ang inyong takot ay dumarating. Pagka ang inyong takot ay dumarating na parang bagyo,
at ang inyong kasakunan ay dumarating na parang ipo-ipo pagka ang hirap at hapis ay dumating sa inyo. Kung magkagayoy tatawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot, sabi ng Panginoong Diyos. Hahanapin nila akong masikap, ngunit hindi nila ako masusumpungan, sapagkat kanilang ipinagtanim ang kaalaman at hindi nila pinili ang takot sa Panginoon. Kapatid na Erwin de la Cruz, habang bukas pa ang pintuan ng awa, magbalik loob ka na po. Talikuran mo na ang masama mong ginagawa. Ihingi mo na ng tawad ang mali mong ginagawa. Iluhod mo ang iyong tuhod sa ating Panginoong Jesucristo. Patatawarin ka niya. Magbalik loob ka hanggat bukas pa ang pinto ng awa. Kasi kapag inabutan ka ng pagsasara ng pinto ng awa at ikay nananatili sa iyong maling kalagayan, baka hindi ka namin makasama sa langit na bayan sa piling ng Ama upang tamasain ng walang hanggang kaligayahan at buhay na walang hanggan. Nakalulungkot, kapatid na Erwin de la Cruz, ang iyong pamilya sinasalubong ang ating Panginoon sa alapaap ng langit sa second coming. Pagkatapos ikaw hindi ka makakasama. Kung talagang mahal mo ang iyong buong pamilya, magbalik loob ka sa ating Panginoon. Sumama ka sa tunay na iglesyang ito sa Seventh-day Adventist Church. Mamuhay ng may kabanalan. Mamuhay ng sumusunod sa kalooban ng ating Ama na nasa langit. Upang tayo magkita-kita doon sa langit na bayan. Pansamantala mga kapatid, tapusin natin ang ating pag-aaral na ito. At sa inyong mga tahanan, isama rin po ninyo sa inyong mga pag-worship, sa inyong pananalangin, si kapatid na engineer Erwin de la Cruz, na makita niya ang liwanag at katotohanan ng ating Panginoong Diyos. Let us pray. Maraming salamat po, Amang Banal, sa pagkakataong katulad nito na patuloy niyo po kaming pinatnubayan, patuloy niyo po kaming kinakalinga sa kabila ng iba't ibang pagsubok, mga bagyo, ay lagi kayo naririyan at kami inyong iniingatan. Patawad po, Ama, sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sa inyo. Ganun din, inilalapit din po namin sa inyo si kapatid na engineer Erwin de la Cruz. Nawa dumating sa punto samantalang ang banal na Espiritu patuloy na nangungusap sa kanyang buhay, mas piliin niya na pagbuksan ang banal na Espiritu at kayo ay kilalanin niya bilang kanyang Diyos at lumago sa pagkakilala sa aming Panginoong Jesucristo. Ama, sumayin niyo po ang kaluwalhatian at kapurihan magpakailanman sa pamamagitan po ng aming Panginoon Hesus. Amen. Alright, mga kapatid, isa pong mapagpalang hapon sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong sanlibutan, saan man po kayo naroroon. Mga kapatid, hasta la vista, Viva Adventista, Viva el Señor, Chokbok Hamnida, Mispa sa inyong lahat, mga kapatid. Shalom. Ito ang tinig na hindi mabibili, hindi matitinag, hindi mapapawi. Ito ang tinig ng katotohanan ayon sa kasulatan. Sa salita mo aming pinanghahawakan, liwanag sa dilim, gabay sa bawat daan. Hindi sa opinyon ng
pananampalataya'y lalo pang titibay. Ang bawat pangako mo'y aming aasahan, dahil ikaw, O Diyos, ay tapat magpakailanman. Hindi kami matitinag sa bawat pagsubok, katotohanan mo ang aming sandigan. Sa bawat hininga, sa bawat awitan, ikaw lamang ang aming itataas. Ayon sa kasulatan, tinig ng katotohanan, salita ng Diyos ang aming sandigan. Sa Kanya lamang ang aming kaligtasan. Ayon sa kasulatan, hindi kami mag-aalinlangan, handang ipaglaban ang katotohanan ng Diyos. Kahit anong unos ang aming harapin, hindi sa galit kundi sa pag-ibig, hindi sa dahas kundi sa biyaya. Ngunit kapag ang katotohanan ay hinahamon, kami tatayo ng may tapangan, kabanalan. Ang ilaw ng salita ay hindi mamamatay, ito'y magniningning hanggang wakas. Mula sa bawat puso hanggang sa bawat barangay,